Ay, magandang gabi mga bossing, no? Gaya ng inaasahan, matagal na naman, katakot-takot na balitaktakan, tanong ng senador, lalo yung yung Cayetano. Ewan ko kung ako, pero bayaan na natin sila. Christian Esguerra dyan, Diyos ko. Sakit sa ulo para sa akin, yung mga tirada ni Cayetano. Ayoko na bahala na, mahirap ang galing-galingan sa mga ganyan, oo. Alam niyo mga boss, sa totoo lang, kaya itong pamagat na ito tama ba ang ginawa ni Sara Duterte? Yan ang kaya itong naging thumbnail na ito Alam niyo sa totoo lang mga friend, dapat sana si PBBM ang nandiyan dyan. Kung alam lang ni Sara Duterte ang kanyang ginawa, dapat si PBBM ang kinasuhan niya ng grave threat. Abogada siya di ba? Alam niya. Ngayon ito, di ba? Paulit-ulit. Kaya niya pinagbantaan. Kaya niya kumausap siya ng papatay kay BBM dahil meron siyang nakuhang intelligence na siya at ang buong pamilya niya Robinov papapatay ni Bongbong. Yun ang kanyang nakuhang impormasyon ng Marcos. Pauubos ang kanyang lahi. Di ba? Robinov puta kung ano yan, tik na yan. Dapat sana ang ginawa ni Sara Duterte, lumapit siya, may utak siya abogado siya, o kaya kinausap niya yung mga alyado niya, ano ba gagawin natin? Cayetano, si Peter, kinausap niya si Amy, kinausap niya sila ng mga kaalyado niya sa Senado. Eto, merong banta sa buhay ko. Eto, saan man ako yan? Eto, testigo ko na sinabi sa akin na Operation Romanov, papatay daw yung buong namin. Amy, Alan Cayetano, Pia Cayetano, puro abogada yun, di ba? Anong gagawin natin ngayon? Reliable tong balita na to. Operation Romanov. Uubusin kami. Di ba? Pag-uusapan nila ngayon yan, di ba? I-report natin sa NBI yan. O report natin sa kasuhan natin. Magsumbong tayo sa NBI para maimbestigahan yan. Tawagin natin itong testigo. Ganun. Ang nangyari nga, kaya hindi totoo yan dahil kung totoo yan maling-mali ka naman, Sara. Nakakuha ka ng ganyang balita. Dapat sana, yun nga, nag-usap-usap kayo mga kampon, pinauubos na kami. Diba? Hindi. Ni-report nyo, dinala nyo yung testigo nyo na nagsabi sa'yo na pinapapatay yung buong pamilya mo. Di sana inaksyonan ng NBI yan. Kaso baligtad Nung narinig ng NBI yung pagbabanta mo na kumuha ka ng hitman o isang bayarang, sigurado naman yung kinuha mo, hindi ketepo niyan. Big time killer yan. Sara? Bakit? Kakausap ka ng, napakahirap kumuha ng kumausap ng tirador. Ng basta-basta. Siguradong yung kinuha mong tirador na yan, talagang iyo yan. Bakit? Yes ma'am ang sabi sa'yo no joke pag namatay ako, huwag ka tumigil and he said yes. Sabi mo, di ba? Mantakin mo yun. Ang ginawa, nung narinig ng NBI director yan, tsaka dapat itong hearing na to, bakit wala yung dating NBI director dito? Siya dapat ang nandiyan na iniimbestigahan na itong mga abogado ng prosecution. Kasi siya ang director ng NBI noon
Siya ang nag-utos lahat-lahat na paimbestigahan etong si Sara Duterte. Bakit? Kasi nga, nung nalaman ng NBI yan, na ganyan, pinatawag si Sara, binigyan ng summon para umapir sa NBI. Ilang beses kang pinatatawag upang malaman kung sino yung nagbabanta sa buhay mo na sinasabi mo. Hindi ka pumunta. Oh, hindi ka pumunta. Pero sa halip ang ginawa mo, yun nga, pinuntahan mo na yung mga tao, malamang tao mo yan, ilang wala, may kilala kang, kilala mo yan, hindi mo na basta pupuntahan yan na hindi mo kilala yan. Oh, di ba? Oh, pag pinatay ako, ano mo, katang isip mo to eh, kaya nga sinasabi ko, di ba? Mag-ingat itong si PBBM, oo. Kasi nga, pag ikaw nayari ka, walang kasalanan si Sara dahil dating sinabi na niya sa media, patayin si Bongbong, asawa niya, saka si Martin, pag ako pinatay. So may lusot na siya eh. Hindi siya patay. Namatay yung tatlo. Sabihin natin namatay yung tatlo, ha? Hindi yun nasabi mo eh. Napatay yung tatlo, hindi ka patay. Ligtas ka, bakit? Ang utos ko pag napatay ako, hindi naman ako patay. Sino pumatay dyan? Wala akong alam dyan. Yun ang magiging rason mo, automatic eh. Oh. Kung na-carried out nung kinausap mong killer, yung iyong pinag-uutos. Oh. Ang pinakarason mo, hindi ako yan dahil ang utos ko, pag ako'y napatay, patayin mo sila. Hindi naman ako patay. Hindi ako yan. Ganun lang kasimple to mga friend. Oh. Kaya lulusot siya kung nakasakaling na-carry na nasa katuparan na nitong kinausap ni Sara, yung kanyang pinag-uutos na patayin yung tatlo na yan. Meron na siyang lusot. Hindi ako yan. Buhay ako eh. Ang billing ko dyan, malay ko sino yan. Basta ako nagbilling. Kung ako mapapatay, hindi naman ako patay, ewan ko sino tumira dyan. Yun ang rason. Ganun kasimple ang magiging rason ni Sara. Di ba mga friend? Pero yun nga, ang dapat niyang ginawa kung totoo yung Operation Romanov na yan, ang laking bagay niyan. Pwedeng matanggal si PBBM dyan kung talagang yung kwento mo, Sara, talagang A1. Kumbaga sa talagang sure ball. Parang yung 18 Marines na nagsasabi na nagbigay sila ng ganito o ganun, dadala ni nito si Marcoleta saka ni Defensor. Ngayon nawala, asan na yung 18 Marines na nagdidiin dito sa mga pinagdala nila ng pera na sinasabi? Wala, di ba? Sino ba isa? Yung dala ni Marcoleta, yung isa una pa lang, kalimutan ko ng pangalan, dati nasabi ko na eh. Yung hindi malaman yung script na ginawa ni Marcoleta, hindi niya mabasa-basa. Mantakin mo, hanggang ngayon yata, ewan ko, tapos na. May cross-examination pa. Puta. Ano pinag-uusapan nila? Diba? Ang liwanag. Tanong lang, tama ba o mali ang ginawa ni Sara na nandahil sa impormasyong nakuha niya, paulit-ulit na lang to, putang ina. Kumontak na siya na papatay doon sa tatlo para raw siya ay makaganti. At siya raw ay hindi si Ninoy Aquino na hindi ko mausap ng gaganti. Bakit? Alam ba ni Ninoy na si Marcos ang magpapatay sa kanya? Hanggang ngayon hindi pa alam kung sino nagpapatay dyan eh. Kay Benigno Aquino eh. Hindi ba? Pero ako alam ko sino. Yung bumaril, yung nasa likod ni Ninoy. Kasi pinag-aralan ko yan eh. Pagbukas ng pintuan ng replano, bumilang ka ng, hindi ka pa makakabilang ng 4, maririnig mo na yung unang putok. Kaya si Benigno Aquino, hindi sumayad ang paa niyan ng buhay sa lupa ng Pilipinas.
doon pa lang sa hagdan, tapos na si Benigno. Kasi sa taas ng hagdan na yan, makakababa ka ba ng apat na bilang? Ilan yung hakbang? Nung hakbang ng eroplano, nung tulay ng hagdan ng eroplano, binilang ko, pinag-aralan ko mabuti yan eh. Kaya nga sabi ko, puta, kung papapatay ni Marcos to, hindi ganito kagarapal. Oh. At yun nga, paulit-ulit, puta, pumasok si Benigno Aquino rito sa Pilipinas. Hindi niya pangalan, Marcial Bonifacio. Ang kanyang pasaporte, peke. Oh. Hindi niya. As you can see, ito na naman tayo. I'm wearing a bulletproof vest, but if they shoot me in the head, I'm a gunner. So your camera must be quick. This will only take seconds. I might not talk to you anymore after this. Yan ang sabi niya sa mga reporter. Oh. At pagbukas ng pintuan ng eroplano, pumasok na yung mga ABSICOM. Lahat nung nasa likod si Benigno eh. Walang nakatayo rito sa harapan, di ba? Mostly, pagbukas ng eroplano, tayuan na mga pasahero, bababa na. Mauuna yung nasa unuhan sa transit, hindi yung sa likod. Pero ito iba eh. Pagbukas ng pinto ng eroplano, walang nakatayo dito. Pumasok na yung mga ABSICOM, pinuha na si Benigno Aquino sa likod, inalayan na. Pagbukas ng pintuan ng eroplano, nung pababa na sa eroplano, bumilang ka, 1, 2, 3, 4, boom! Yun na yun, ulitin ninyo. Yung video na yun. Kaya kung sino yung nasa likod niya, wala nang iba kung hindi siya yung pumatay sa kanya. At ayon naman doon sa forensic na Dr. Porton, yun nga ang tama ni Benigno, pababa. Kaya nga nasa taas yung ano. Ganun. Kaya nang labi ba nangyari dyan eh, double murder case. Galman, Ninoy, double murder case. Yung Galman, hinulog na lang yung dating patay na eh. Pero ginawa na kung ano ng jury. Kaya hindi natin alam. Hindi natin alam kung ano, kung si Benigno Aquino ba naging sacrificial lamb para matapos kasi sabi ni Benigno nung nasa Amerika siya, I'm not seeking anymore na sa public office. Ayaw niya na. Pero remember this, Mr. Marcos, I will dedicate the last drop of my blood for the dismantlement of your martial law. Yun ang sabi ni Ninoy. Si Ninoy malapit na makechik eh. Alam mo, politiko iba eh. Taya buhay yan. Oo. Taya ang buhay yan. Di bayani si Ninoy. Di ba? Ganun na nangyari sa kanya eh. Ewan ko mga boss, no? Pero hindi ako naniniwalang si Marcos ang nagpatira dyan. Bakit patitira ni Marcos yan? Pinadala pa nga sa ibang bansa yan para magpagamot sa puso eh. Diba? Hindi niya inano. Hindi niya inano. Yun ang istorya niyan. Paulit-ulit, no? Balik na tayo dito. Kay Sara, paano mo na siguro na yun nga, dapat si PBBM ang nandiyan dyan. Kung napaka-reliable niya source na sinasabi mo, Sara, na ipinauubos yung buong pamilya ng Duterte. Wala eh. Ang ginawa mo, kumonta ka na, kinausap mo yung tao mo, siguradong kilala niya yung isinasabi niya na kinausap niya para patay siya. Kasi hindi naman ganun kadali kumuha ng mga hitman na ganyan kung hindi mo kilala. Mamaya bumaligtad pa yan eh. Ikaw pa biniligtad niyan. Di ba? Pero kung talagang tao mo yan, hindi ba baligtad yan. Diba? Kaya nga pinatatawag ka ng pabalik-balik. Pinatatawag ka ng NBI para malaman ng NBI kung sino yung nagsabi sa'yo na pinapapatay ang buong mong pamilya para maimbestigahan ng NBI kung totoo
Yan. Di sana wala kang sabit. Kung totoo yung sinasabi mong kwento mo na ipinapapatay nga yung buong pamilya mo, hindi mo dapat na pinapapatay. Kunyari tayo, lahat ko na. Kayo, mga honorables, dyan sa Senado. Kung kayo nakabalita, pinapapatay yung pamilya mo. Alan Peter Cayetano, pinauubos yung pamilya mo. May nakapagsabi sa'yo na pinapapatay yung pamilya mo. Ikaw at ang pamilya mo, asawa mo, pinapapatay. Ano gagawin mo? Alan Peter Cayetano. Kukonta ka ba ng mamamatay tao para papatay mo yung nalaman mong nagpapatay sa pamilya mo? Maski sino sa inyo dyan, mga kagalang-galang na senador, hindi nyo gagawin yun. Pupunta kayo ng NBI para i-report yung nalaman ninyong balita para pick upin o interrogate yung taong sinasabing tinuturo na itong anong to. Ganun. Si Sara, iba. Kinausap na yung tao niya. Ewan ko, hanggang ngayon yan ang pinag-uusapan. Yung grave threat na yan. Kung totoo yung sinasabi mo, na may banta sa buhay mo, di sana si Bongbong Marcos sa kung ginamit mo yung utak mo. Kung totoo yung sinasabi mong kwento na Operation Romanov, gusto tirahin yung buong pamilya, sana si PBBM ang nandiyan dyan na nakasalang, hindi ikaw. Kaya ka nandiyan dyan dahil sa daldal mo na, yun nga, inutusan mo ng tao mo na para tudasin itong magpinsan at saka asawa ni Presidente. Yan ang ini-interview dyan. Na ewan ko kung anong... Paano nyo pa? Anong revenge from the grave? Walang ganun. Wala. Ewan ko, magkulab na tayo. Ay, magkulab. Meron ako pakita sa inyo si Amy, ha? Bago si Amy, si Basti muna, Puta, hupak na, Hala, di na makapakali, sabi. Maging presidente daw ng DDS. Yan. So. Hupak na. Yan, payat na. Humpak na, ano nga po yun? Yan yung presidente. Payat na, taas na yung balikat. Ito, si Eric Tulis, Hindi ba nakukulong to? This is an open call. Ang tawag po namin yan ay conscience call to the AFP. Hindi po kodita ang gusto naming mangyari. Hindi din po mutiny. Kundi ang AFP must abide by their constitutional mandate. At ano po yung nakasaad sa konstitusyon? Article 2, Section 3. The armed forces of the Philippines shall be the protector of the state and the people. When the government, like what we are having right now under Marcos, does not serve the interests of the people, but rather facilitate. Tama na, tanga na. Tuloy pa natin ng konti. Bigat sa mga didilis no? Dintik mag-i-English no? Ano kaya po, hindi kaya ito papalit kay Atty. Claire Castro kung sakaling magtatagumpay itong gagot to. The crime of plunder, it is only proper for the AFP to stand with the side of the people. Mapapadali ito lahat kung wala ng AFP sa likod ni Marcos. Pinipirmahan niya ang sindikato na budget na pinapalusot ng kanyang pinsan for the last 3 budget cycles. Ibig sabihin po, ang conspiracy ni Marcos at ni Romualdez ang naging dahilan kung bakit naging malakas ang loob ng kagaya ni Saldico na maging kriminal na mandurukot at mangangamkam sa kaban ng bayan ang sindikato sa DPW.
Hindi lamang sa taas na antas at pati ang mga kriminal na contractors na Wala, Eric Tules, hanggang hindi kayo... Sino ka naman para humingi ng ano sa AFP? Para ka lang tanga. No? Ito dapat to, mga lifestyle check to eh. Baka malaki na rin baka bilyonaryo rin to eh. Ito, huling topic natin. Si Baba, ha? Malungkot daw siya sa nangyari kay Marcoleta, ha? Uy, ang lungkot ko kay Senator Marcoleta, si Manong Dante, dapat hindi nakakulong yun. Magba-birthday pa man din yung tao, no? Magsi-73 siya sa July 29, sa katapusan. Alam ko kaya ang lungkot-lungkot namin. Ang problema, noong ko pa, sinasabi ko na yan isusunod talaga siya. Kahit nag-effort lahat ng kapatid, lahat kami, nagpaulan dyan sa EDSA, walang kapaguran hanggang siliwasan. Anong klaseng kapatid to? Siguro, no, mga friend, kung sakasakali, no, at magtatagumpay itong mga, pero malabo, no, pero parang ano lang, kung baka sakali magtatagumpay at gagantihan ng Duterte si Bongbong Marcos at ito'y ipapupulot at sabihin na nating pakiketchup, baka pag ito siguro baka pag ito na-orderan ni Sara na barilin si Bongbong, baka barilin na ito Kasi sa galaw na ito, wala na talaga, sinumpa niya na yung buong pamilya ni Bongbong Marcos Oo. Wala nang halaga sa kanya yung kanyang kapatid. Lahat. Maski sila, yung mga anak ni Bongbong, lahat. Wala nang halaga sa kanya yung pamilya ni Bongbong. Ang mahalaga sa kanya, si Marcoleta at saka si Sara. Tuloy mo, Baba. Kung tinuloy pa talaga nila, inuubos talaga kami, pambihira. Kahit walang katuturan, kahit hindi. May kaso! Anong klase ito, puta? Ito ba ang maano nyo na magkukonvict? Ha? Kay Sara? Wala, malabo. Sunugin mo man to. Para sikin mo ito. Sara Duterte amoy nito. Di ba? Si Marcoleta pa lang, nalulungkot na raw siya, ba't nakulong? Bawal na tumanggap ng di ba? May kaso nga Anong klaseng mga mambabatas to? Kaso-kaso ka na Maintindihan, ano ba yung mga plunder na yan? Kawawa naman yung aming mga... Hindi mo alam yung plunder. Putang ina, mag-resign ka na, Amy. Kung hindi mo alam yung kasong plunder. Putang ina, para ano't nandiyan ka sa Senado. Ang puta, Senador, si Senator Jinggoy, isa pa yun. Senator Bato, nasa na siya? Talaga naman, ano ba ang Hindi mo alam kung nasan si Bato? Di nga. Nila? May kota ba sa senador? Ganun ba talaga yon bago magsona? Uy, ang lungkot ko kay Senator Marcoleta, si Manong Dante, dapat hindi nakakulong yun. Magba-birthday pa man din yung tao, no? Tangina, no? Yun siya, Hindi kaya kinikilabutan to. Ano kaya sinasabi ng mga anak nito? No? Ano kaya sinasabi ng mga anak nito? Hindi kaya sinasabihan ng mga anak niya to na baba, mama, puta mahiya ka naman, presidente bali yung anak na ito, pamangkin ni, di ba? Pamangkin ni presidente. Ano ba ang nito, no? Dapat ito, magpatingin din yata ito, mga pre, no? Lahat halos ng mga ni Digong, puro dapat magpatingin sa malamang may tama. Magulab na tayo, mga boss. Na Davao City, mga pre, no? Davao City, nasa na napunta 51 billion ni Pulong Duterte. Yan, no?
sabi, ano raw to? Singapore na raw ng Pilipinas to. Yung pala, Singapore. Kaya anong plano ni Digong, di ba mga boss? Ihiwalay na raw ang Mindanao sa Pilipinas. Yun ang gusto mangyari ng gago. Di ba? Oh. Kaya magiging dalawa na lang ang bituin ng papalitan ng bandera. Luzon, Visayas na lang, wala nang Mindanao. Ganong klaseng mga utak ng mga puta na to? Kalat ni Baya, shout out. Good evening, Kasani. God bless your family. God bless your family too, Kalat ni Baya. Librado Ludovico, shout out ha. Blessed Sunday morning, Karox. And to all warriors, tama ka dyan, Karox. Dasal sa Panginoon Diyos, Amen. Hoy, kayong mga didishit na tabogo, sabi na bawal ang tanga. Sa mister, sa totoo lang, mga ulul. Diyan na lang kayo sa amo ninyong baliw na may sayad pa. Pweh, mga tinamaan kayo ng lintik. Michelle Edwin Mike, shout out, my friend. Friend Shelvin sa pedaw. O, paano ba yan, Sir Rox? Grabing walastik, ano po? Ba? Akalain mo pong itong si Topak Sayad, isa palang legit na bilyonaryang tunay. Totoo! Ba, kung meron po ng dapat bakuran at bantayan ng malupit, aba, wala pong iba kung hindi si Mr. Kumulik alias Boy Quago. Nahanip sa galing mag-hocus-pocus ang dila at talagang para ka ng namahika sa sobrang bilib sa talas po ng kanyang dila. Ayoko nga na. Pag yan pong mga dutae nakapag-file ng candidacy sa 2028 ba, Sir Rox, wala pong dapat ibitin ng patiwarik kundi si Boy Quago. Ba, sa dami po pala ng kwarta na mga pinutukan po ng lintik na mga yan, ba, wala pong imposible sa mga halimaw na yan, Sir Rox. Baka nga ngayon pa lang nayari na yung magic na makina. Kaya panay ang punta ng mga kampon sa China. Isipin mo nga na lang po si Boy Lamon, talagang di ko po maubos maisip paano siya po tinalo ang mga matatalinong di kalidad na senador. Ano po ang meron si Boy Lamon para mag number 1? Sige nga mga halimaw, pakipaliwanag to sa akin para ako mahimasmasan. Dahil para sa akin, pinaka-imposible sa lahat ng imposible na ang isang sanggano walang alam kahit ano dahil ang laman ng utak bukbok. So, sinong tinatangan nyo mga ulul? Pweh, huwag kami hoy mga ungas. Baka mas bilib pa ako kay Sir Rox kung ang nag-number 1 si Leon Guerrero. Dahil yun sobra na pong laki ng karanasan at dekada na po sa pagiging pinakatahimik senador sa kasaysayan. Tawan-tawa wala ka man pong naririnig. Mas okay na po yun kesa po sa isang sobrang daldal, puro argumento, pero puro naman po walang saysay at sakit lang po sa ulo. Every time ibubuka niya po ang kanyang sobrang tabil na bunganga at pilipit na dila. Pweh, yun lang po yun, Sir Rox. Kaya pong bilhin ng bilyon-bilyon sa lapi ni Topak ang lahat ng kanyang dadaanan papunta sa maitim niyang balak para po siya magtagumpay sa 2028. Totoo yan. Sa dami po ng kwarta ng mga dutae, naku, busog na naman po ang bulsa ng mga taga-Kumulik. Lalong-lalo na po si Boy Mata alias Quago. Ako po, Sir Rox, ang pusta ko po dyan, bloodbath. No joke. Tanginumin yung lahat, mga buisit, mga leche. Pweh, sabi ko naman sa'yo, Tia Deli, di ba? Pag si Sayad nakapag-file ng candidacy, panalo yan. At isa lang ang masasabi ko, magtago ka na, PBBM, mata mo lang walang latay. Sa dami ng pera niyan, buti nga hindi pa pinagbigyan ni PBBM yan, DepEd Secretary. Ang unang hiling niyan, bigyan nyo kami ng 100 bilyon. Tatapusin namin lahat.
Ang problema ng DepEd sa 6 na taon. 100 bilyon, putang ina. Whew! Kasi nga, ang alam ni Sayad, hindi po, yung mga 125 million, wala yan. Ang nakawan sa gobyerno, bilyon. Kaya nga hinihingi niya agad, bigyan nyo kami ng 100 bilyon. Kaming lahat dito, puta. Ted, shoutout Ted, tama ka uli, Karoke. Isang article of impeachment lang sana ay tama na para makonvict si Sara at para minus gastos din sa bayan. Yun nga, yun lang naman, isa lang naman talaga, convicted na siya eh. Maski na sabihin mo, makuit pa siya rin sa 4, isa lang ang makonvict siya, convicted siya. Ganun ang ano niyan. Pero mabuti na rin kung makita lahat ang mga mamayan kung paano kapalpak si Sara kung tatapusin lahat ang reklamo sa kanya. Yun lang. Kaya pabayaan na lang natin, Karoke, natapusin nila ng buo ang impeachment. Di naman na ano man, di sa ano pa man, pero magandang panoorin lalo na pag di malaman ng defense kung saan sila susulong kapag sila'y nagsasagutan. Parang si FPJ, pag sumuntok, merong uppercut, pompiang sa tenga, wallow, kaya knockdown ang defense sa unang linggo pa lang ng hearing. Nakakita agad sila ng intriga. Nag-walk out si Attorney Sheila Season. Parang may diferensya rin yun. Kalain mo putang ina. Yung malaki 32 million, kung di ba naman tanga. Sumagot si 3JC, tawa-tawa. Di magandang halimbawa yung walkout ni Atty. Sison. Ikaw ata ang head ng team nyo, tapos day 1 pa lang, may pa-walkout, drama na agad. Diba? Tsura naman ni Sison, putang, kala ko. Odelia Alpilor, shout out. Hello, Sir Rox. Tama ka po sa tanong mo kay Kabunyog. Sana nga po ganun gawin ng mapabilis ang pagkaso kay Inday Lustay. Sobra talaga, biro mo, may gana pang humiling ng kagamitan para lang sariling magagamit sa kusina. Bakit doon na ba sila titira ng sweetheart lover niya? Ay Lord, kita na ang totoong na may sala talaga si Rox. Talagang ginagawa na tayong mga tanga ng mga DD shit na yan. Sobrang nakakasuklam na talaga. Madami na naman tayong aabangan si Rox. Ingat po lagi lahat. God bless us all po. God bless Rodelia ha. Mary Lebron, shout out. Good morning Sir Rox. No skipping ads. Sabi niya. Shirley Jaser, shout out ha. Wala yan. Mga takot ang mga taga Davao sa mga Duterte. Hindi nila kayang tanungin, Karox, baka may tukhang sila. Grabe na naman ang lugar na yan. Kawawa yung Davao. Nandun si Justice Carpio. Myral Babianak, shout out. Good morning po tayo sa mga kawaryos. Ang gulo-gulo nga po. Dami pang inarte itong kampo ni Sara na hindi natin malaman ano plano. Huwag sana ipahintulot ng Panginoon na gumawa hindi maganda na ikasisira ng ating imahe at ang ating bansa. Walang pakialam si Sara dyan. Hindi, yun nga, sabi niya, mabigat yung sinabi niya, ha? Pwede niyo ako maduguan, pero hindi ako urong, ha? Hindi ako hihinto, ha? Talagang yan, patay kung patay ang gaga na yan, oo. Maril pa ba nito? Hindi ka tanggap-tanggap kung nakita natin ang ginawa ni Sara kung ito'y itong magagaling na senator judge ay hatol ay acquitted. Reynaldo Gonzalez, shoutout. Idol ko yan si Atty. Enzo. Ako rin, kahit di ako abogado, pinagtatanggol ko yan sa mga kumukontra sa paliwanag niya. Sumagot si 3JC Opo. Ay nako, napakaliwanag mag-explain ni Ka Enzo at walang bias. Still, yung mga DDS, wala pa ring matutuhan kasi ayaw nilang matuto kung ano ang gusto nila. Yun lang ang gusto nilang mangyari. Yun nga. Pero batas daw ang kanilang pinaglalaban. Di naman alamin ang batas. O, di ba? Mga tanga nga eh. Gagawin mo sa mga tanga na yan. Reynaldo Gonzalez ulit. Reynaldo Gonzalez ulit to. Hindi caterer kailangan ng mga yan, kundi mental health caretaker.
Salbahe ka, Reynaldo, ah. Welcome to the club. Sumagot si David Mendoza. Baka po, catheter ang kailangan ng mga yan. Catheter na. 3JC po ito. Pastor Dilagon, my friend, shout out, ah. Hello, Sir Rox. Abogado si Ka Enzo at cum laude ata siya. Profesor ng isang university, alam ng batas sa Pilipinas. Matalino at walang pinapanigan. Kung mali ang presidente, di niya ipagtatanggol. Kung tama naman ang nagawa ni Digong, ina-acknowledge naman ni Ka Enzo. Mahirap lang talaga ang mga DDS na hindi pabor sa kanila ang mga paliwanag ni Ka Enzo. Paano naman talagang mga kurap naman si Marcolecta, si Defensor. Sila mismo ang nagsabi mula sa sarili nilang bibig, wala namang pumilit sa kanila. O, di ba? Yun nga. Ayaw ng mga DDS ang paliwanag ni Ka Enzo tungkol dyan. Wala na tayong magagawa dahil sila na talaga ang pumipili ng kanilang katinuan at layuan sila. Kaya nga sabi ko mahirap makipagtalo sa tanga, di ba? Nakita mo ba akong naghamon ng debate, mga ganon, 3JCO? Kayo, yung makikipagdebate ako sa tanga, putang ina, hindi na. Maraming tanga, di ba, mga vlogger nitong si Sara. Di ba? Kala mo, gagaling. Kagaya, puta si Ento to. Si Eric Tules. Puta, paano ako makikipagdebate dyan? Sige nga. Tangin. Paano ka makikipagdebate dyan? Nakapirmis yung utak niyan, yun na yun. Puta. Paano ka nag-debate kay, yung isang abogado, si taga rito, sa Reyna Mercedes? Si Respicio, paano ka mag-debate doon? Yung mga buwang, nakita yung mga nagrarally, mga buwang, paano ka mag-debate doon? Isa lang ang nasa tuktok ng mga putangin ng to. Bumaba si Bongbong, mapababa nila si Bongbong, saka dadaldal nila, saka kaharali nila, para isbalit nila si Sayad. Wala nang iba. Yun lang kanilang aim. Di ba? 3JC ulit to. Hello, Sir Rox, naalala ko, di ba last year sabi ni Sara, di siya sisipot sa Congress kasi bias sila. Yun nga. Sa Senado raw siya a-appear. Yun yung sabi niya, di ba? Dahil gamay niya yung Senado. Ngayon, di siya maka-appear sa Senado, di ba? Kasi sigurado na numero 1 siya. Ang numero niya. Bakit ngayon? Ayaw pa rin umapir. Kala ko ba sa kanya Senado? Nawala lang si Bato, Jinggoy, Marcoleta. Natakot na. Di ba? Puro daldal lang yan si Sara. Putang yan. 3JC ulit to. Sir Rox, sala ka, init sala ka lamig. Dito kay Manang Aimee. Noon sa rally nila, ang talak niya, bakit daw wala pang matabang isdang nakukulong? Kahit nakulong na si Bong Revilla, mga Diskaya, Kibs, ang pinakamatabang isda sa lahat, si Gongdi, wala pa raw mga kurap na nakukulong. Ayan, pinakulong na si Jinggoy, Marcolecta. Ngayon naman, nagrereklamo siya na iniisa-isa na raw sila. Di ba yan ang gusto nyo? Yung may mga kaso, ipakulong. Labo naman ni Aimee. Tagal na malabo yan. Ang Aimee yan. Baliw na yan 3JC ulit to. Sir Rox, sabi naman ng Aimee, nagrarally na kami, tapos itinuloy pa rin ang pag-aresto. Ganun ba yun? Magpaparally ka ng maraming tao para hindi arestuhin ang salarin. So, okay lang na magnakaw sa laban ng bayan. At magparali lang tayo ng maraming tao para hindi ipakulong. Wala, Sir Rox. Nalipasan na ng gutom si Manang Aimee. Anong nalipasan ng gutom? Mali. Na-impatyo sa kabusugan. Doon sumagot si David, hindi lang po nalipasan ng gutom niya si Aimee, kundi nalusaw na din ang utak at napunta siguro sa baba niya. Eddie Luna, my friend, shout out Chupista Bunaaw, shout out. Good morning po kuya sa mga ka-warriors. Aba, kuya,
Bumaliktad na yung nanlait kay Atty. Claire. Aba, panay puri na po. Maganda naman daw po si Atty. Claire. Di daw po mukha niya ang pangit. Yung ugali daw po ang pangit. At nanakot pa. Kung di daw titigil si Atty. Claire, aba ay babatuhin daw po niya ng kanyang silver at gold niya at namumutla na daw po si Atty. Claire. Hindi ko na ano yan eh. Aba, talaga po naman pinagmamalaki pa niya ang labi po niya at ang ganda-ganda. Ewan ko po kung pag napanood nyo sa vlog ni Batang Manila Toits, kayo na lang ang musga. Medyo matagal na ako yan kay Toits eh. Nawiwili akong panoorin sila Richard Hidarian, Crisa Isguera, yan. Magaling sila eh. David Ali Mendoza ulit. Good morning. Good evening po, Karox. Sana nga po ay pagbotohan ng bawat articles of impeachment ni Sayad. Pero mas maganda po na pag-usapan ng lahat ng articles of impeachment para malaman ng taong bayan ang kawalang-yanin ni Sayad. At saka yan si Atty. Sheila Sison na yan pinalalabas pa na anak ni Jose Sison. Paanak sa labas. Nang kapag may katuwiran ipaglaban mo. Gwapo si Atty. Sison. Di ba itsura niyan? Para bumango-bango. Ang mabantot niyang pangalan. Fake news na naman itong mga didilis. Paanak sa labas. David ulit Nakakaawa nga ang mga Dabawenyo. Konting ulan, binabaha na sila. Wala na yung 51 billion na yung napunta kay Kupalman. Walang pakialam niya si Pulong at basta sa mga Dabawenyo. Ika nga ni Katay Digong, mamatay kayo dyan. Shirley J. Sir, shout out. Palagay ko, Karox, yung mag-amang Marcoleta na yan, bilyonaryo din. Palagay ko rin. Talagang buwis-buhay sila kung ipagtanggol ang mga Duterte. Wow, sana all bilyonaryo. Mga buwisit na yan, bahala ang Diyos sa mga yan, Karox. Have a great evening to all. Shout out to Lord Garcia, Penay Bingson. Emans Kalon anak. Brother Elias Isyo, mission accomplished mga boss. Hanggang bukas po muli. Oo. Good night. God bless.